Yo guys, what's up? So meron tayong tutorial ngayon para sa mga baguhan pa lang sa printing business. So sigurado makaka-relate kayo dito guys dahil hindi lang ako ang namumroblema sa ganitong pamamaraan. 'Di ba? Di natin maiiwasan merong nagpapaprint ng customer na ganito. So kailangan i-print daw ito ng magkakapareho yung size, yung pantay sila bawat isang bond paper. So ang gagawin natin diyan, 'di ba, usually ay mano-mano na nire-resize sa MS Word or sa Photoshop. Paano kung di ka marunong mag-Photoshop, 'di ba? At baguhan ka pa lang. So ang gamit mo ay MS Word. So mahirap 'yun, 'di ba? So madali lang guys, at tuturuan ko 'yon ng single click lang. Right? So umpisahan na natin 'yan. Let's go. Okay guys, so ito yung ating sample dahil kanina may nagpa-print sa akin, ni Bluetooth niya lang to lahat. So ang gagawin kasi diyan, ipiprint to ng tig-iisa sa bawat bond paper. So kailangan pantay-pantay yung size niya. Pero yun nga lang, pag kung iisa-isahin mo talaga ay matagal. So matrabaho siya, 'di ba? So ang ganun kasi ang ginagawa ng iba. So gaturuan ko kayo kung paano mag-print ng mabilis lang, lalo pag maraming pila. So matagal, 'di ba? So hassle. So ang ginagawa kasi ng iba ganito. Okay, so ganito ang ginagawa ng iba, lalo yung mga nag-uumpisa pa lang. Pero yung iba naman meron marunong na talaga. So itong ginagawa natin yung video ay tips lang para sa mga nag-uumpisa pa lang sa printing business at lalo yung mga nahihirapan mag-print ng madamihan. So ang ginagawa kasi ng iba, dati ganito rin ang ginagawa ko noon. Yan, so kukunin mo yung picture, tapos i-resize mo siya. So ang nangyayari, time consuming, 'di ba? Matagal. Yan iisa-isahin mo pa siya tapos i-resize mo. So ganoon lang ginagawa ng iba, kahit ako ganoon ginagawa ko noon, matagal. Ayan. So kung yan, 50 pieces, 'di ba? Sobrang tagal niyan, guys, tapos ang haba pa ng pila. 'Di ba? So ganoon yung ginagawa dati, manual. Lalo na yung mga baguhan pa lang. So ipapakita ko yung paano mag-print ng sabay-sabay tapos pantay-pantay lahat ng mga size niya. Okay, so ganito lang guys. Ganito lang yan kasimple. Okay guys, so gagamit tayo ng Photoscape. Ayan, sa mga may alam na nito, sigurado ginagawa nyo rin to sa shop nyo. Sa mga hindi pa alam at sa mga baguhan pa lang, maganda tong gamitin dahil free download lang din to. So check nyo lang yung sa description, andyan yung link at i-download nyo na lang. Okay? So dito sa Photoscape, marami siyang future. Ayan. So explore nyo na lang siya pag na-download nyo dahil yung video natin ay para sa printing lang ng ating project or yung mga estudyante na nagpapaprint. So yun lang yung focus natin ngayon sa video natin. So dito, pag open mo, so ganito lalabas. So i-click mo lang yung print. So madami kasing guys eh. So i-click mo lang yung print. Sa print lang muna tayo. Okay? So pag na-click mo yung print, so hanapin mo yung kung ano yung folder mo. Okay? So step number 1, hanapin mo yung kung ano yung folder mo. Ayan. So kiklik mo lang yan. Kunyari sa akin, Bluetooth. So ito yung lumabas sa akin, mga folder ko. Ayan. Lahat yung mga picture na yan, kailangan ko i-print lang pantay-pantayan nang mabilisan lang. Okay? Kasi assume natin maraming pila, mahaba yung pila, marami nagpapaprint. So pag na-open mo yan, ang gagawin mo lang dyan, pag ito lumabas sa bandang kanan, nakikita nyo yung cursor ko, ito. I-click nyo lang yung thumbnail. Okay, so dito sa row per page, kailangan 1. Sa column per page, kailangan 1 lang din. Okay, yung photo size, yung size ng picture yan. So mamaya ipapakita natin yan. Tapos dito, kailangan 1 photos per page. Sa isang bond paper, kailangan isa lang. Kasi yung request ng ating customer. Okay? So, gagawin natin dyan, kiklik mo lang yung isa. Ayan, kiklik mo lang yan. Ayan, kiklik mo. Tapos dyan, punta ka sa add. Dito sa bandang taas, add. Ayan. So, add natin yung mga picture na ipiprint natin. So, ito yan, di ba, sa Bluetooth. So, yan. So, gagawin mo dyan, click mo lang yung isa, Control A, para ma-select all. Okay? So, Control A. Tapos dito may lalabas na ganyan. How many copies do you want to add? So sa atin, isa lang dahil isa lang naman yan per picture, per bond paper. So gawin natin isa lang. Okay, kung dalawa yung sabi ng customer, click mo na lang dalawa. Okay, so sa atin isa lang. Yan. So yan ang lalabas dyan guys. So ganun lang kabilis, diba? Isang click lang. Nandyan na lahat yan, no?
Ayan, oh. 'Di ba? Magkaka-size na yan, isang size na lang yan. Pag ni-print mo yan, sabay-sabay na yan, sunod-sunod na yan. Na ganyan size. Ayan, oh. Hindi mo na kailangan i-manual pa na resize. Okay? So dito, meron kasi mga bawat size may mga presyo yan. Sa akin kasi, yung ganitong size, nakikita nyo may margin pa na puti yan sa bawat gilid. 8 pesos yan sa akin. Kuya Pigment Ink ang gamit ko. Okay, so yun yung presyo ko. So bawat printing shop kasi ay iba-ibang presyo. May mataas, may mababa. Sa akin, okay na ako sa 8 pesos. Okay? So sa ganitong size, 8 pesos. Pero dito, pag kinilik mo yung sa interval, pag dinagdagan mo yan, pag papataas yung number ay palit ng palit. So ibig sabihin, pag binawasan mo yung interval niya, lalaki yung picture. Pag ganito kalaki, 10 pesos na sa akin yan. Ayan. So ganun kasi ang presyo ko, 8 or 10, basta colored. Okay? So ginagawa ko lang 30. Gawin natin 30. Kasi yung 8 pesos ko nasa 30 lang yung interval niya, yung size niya. Okay? So dito, sa stretch, pwede kang mag-click ng paper full. So makikita nyo, mapapansin nyo, nag-iiba yung itsura. So ito yung una, di ba? Stretch, paper full, image full. So ganyan. DPI, so maliit. Pero pwede mo siyang taasan. Okay? Depende na sa inyo. Sa akin naman ay default lang, naka-stretch lang. Ayan. So dito, wala na kayong gagawin dyan, pero depende sa inyo kung i-explore nyo. Okay? So ito na, di ba? Mabilis lang. Add lang ng picture. So ang bilis. Andito na lahat. So pag na-add mo na yan, i-click mo lang yung print setup. Okay? Kasi doon may set yung pag-print mo. Tulad nito, ang gamit ko ay L3210. So madami kasi yan. L120 saka L1300. So L3210, click mo lang properties. Okay? So doon mo kasi siset yung paper type, plain lang, quality, standard lang kasi bond paper lang. So click mo lang yung OK, tapos dito, yung size niya ay A4 kung ang papel mo ay A4, di ba? Kung papel mo ay short or legal. So depende yan, ayan o, legal or letter. Sa akin, ang ginagamit ko lang talaga lagi ay A4 kasi yun ang gamit mga estudyante. Okay, so okay mo lang yan. So pag na-set mo na yan, click mo na yung print. So automatic na yan guys, tuloy-tuloy na magpiprint yan. So ganun lang kabilis, hindi mo na kailangan na isa-isa yung pang-resize, di ba? So matrabaho yun. So sa ganitong pamamaraan, tulong ng Photoscape, mapapabilis yung trabaho mo lalo pag maraming magpapaprint sa'yo. Lalo na yung mga rush hour, di ba? Maraming pila, mga bandang tanghali, yung labasan, di ba? At yung umaga, yung pasukan, yan. So sa ganitong pamamaraan guys, mabilis ka na lang makakapag-print. Kasi ito yung problema talaga ng mga baguhan pa lang sa printing. Marami talaga dyan. So yung iba kasi marurunong na yan eh. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano yung diskarte, tulad nito, gamit yung Photoscape, makapag-print ka na ng mabilis ng mga picture sa mga bond paper. So ganun lang kabilis yan. Okay? So dito, okay. So dito naman guys, kung gusto naman ng customer mo ay maramihan na picture sa isang bond paper, so balik ka dito sa portrait shot print. Yan, kasi nasa thumbnail tayo, di ba? Bawat isang piraso, isang bond paper. So sa portrait shot print, so dito, pwede mo siyang i-landscape or portrait. Okay, so dito meron tayong iba-ibang size. Kunyari ditong wallet size. So yung ibig sabihin, apat na picture sa isang bond paper. So gagawin mo dyan, pwede mo siyang lakihan, liitan. Ayan. So baka kayo na bahala dyan. So meron naman tayong 5x5 cm. Ayan. So marami ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. So may iba-iba din size yan. Ayan o. Ayan. Diba? So 15 photos per page yan. So pwede talaga siyang i-customize. Mabilis lang talaga siya gawin. Malaking tulong tong Photoscape na to. Okay? So meron din tayong 4x6 at meron din tayong 3x4. Ayan oh. 'Di ba? So interval niya, pwede mo liitan, pwede mo lakyan, paper full, image full. Ayan oh. So pantay-pantay siya, 'di ba? Ayan. So explore niyo na lang guys at malaking tulong itong Photoscape na to. Okay? Balik tayo dito.
dito maraming features yan. So kiklik mo na lang yan. Dami yan. Basta gamit ka lang ng Photoscape. Libre lang yan. Download mo lang. Okay, so meron tayong splitter. Yan yung splitter, screen capture, color picker, raw converter, rename, paper print. Ito maganda to guys sa kung gagawa ka ng personalized notebook. Ayun may line na siya. Ayun tapos pwede mo pa i-set. Ayun 'di ba? Sa notebook, gagawa ka ng notebook. Pwede mong gamitin 'to. Kasi yung iba gumagawa ay sa Photoshop or sa Canva. 'Di ba? Pwede mong gamitin 'yan. Yung paper print na yan. Viewer, editor, batch editor, page, combined, animated, GIF, and jet. Okay? So sana makatulong to guys yung simple tips natin kung paano mag print ng maramihan at mabilisan dito sa gamit natin na Photoscape. So download nyo lang yung Photoscape guys. Check nyo na lang sa description. Andyan yung link. Pre-download lang yan. Right? So sana makatulong sa mga naka-appreciate ng ating video. Pa-subscribe na lang para updated ka sa ating mga YouTube na ilalabas. Okay? So good luck guys. Happy printing.